Isang mapagpalang umaga. Welcome po sa Botlea. At tayo magninilay na naman, pero bago natin gawin yan, subukan natin manalangin sa ating Panginoon, tawagin ang kanyang presensya sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Opo, Panginoon, maraming salamat sa araw na ito, sa umagang ito, sa pagbibigay mo sa amin ng opportunity, lalo sa akin, para magayag ng iyong mabuting balita. Gabayan mo ako, Panginoon, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, at bigyan ako ng karunungan upang makapagsalita para sa iyong bayan, Lord God. At naway nakikinig ay maunawaan ito, magkaroon ng unawa at ma-apply namin pare-pareho sa aming pang-araw-araw na buhay. Maraming salamat po. Ito'y dalangin namin sa matamis na pangalan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo sa kanyang paghahari sa aming buhay dito sa sangkalupaan. The Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Napagminilayan natin ngayon. Matthew 9 pa rin, 32 to 38. Ito yung punto na nagpalaya si Jesus ng mga demonyo, demonyak. Ayan, baka may katabi kang demonyak. O yan, At ang mga tao, imbis na matuwa, nagalit pa sa kanya. Isang piping demonyak yung pinalayas niya. Hindi nagsasalita. Pero ito yung dumaya sa iyo kapag salita ang taong ito, At nagayag, siyempre, tungkol sa ating Panginoon. At yan yung kinagalit ng mga tao, sabi niya, demonyo ka kasi, kaya demonyo napapalayas mo. Pero hindi sila pinansin ni Jesus, this time, hindi niya binaliwala, dead man lang. At patuloy niyang ginawa yung pagpapagaling ng mga may sakit, papalayas ng mga demonyo at paghahayag ng mabuting balita. Kasi mo, kuminsan, doon tayo nadidisgrasya, mananampalataya ka, pinipilit mo ng baguhin ang buhay mo, yung conversion mo ay siniseryoso mo. Pero lagi may mga tao magsasabi sa iyo na, naku, puro ka-plastikan yan, hindi totoo yan. Kasi sinungaling yan at makasalanan. At kung minsan doon nadidiskarel, doon nadidiskarel yung ating pananalig sa Diyos. Tapos magkakaroon pa ng problema, At lalong mapapatunayan, oo nga, Pero maniwala tayo na lagi natin paniwala na sinasabi ng Diyos na tayo kasama niya mula Samaria hanggang sa dulo ng daigdig. Lalo na nga, kung tayo naghahayag ng mabuting balita. Alam mo, doon sa kay Hosea, galit na galit ang Diyos sa mga mananampalataya doon sa Hosea, dahil doon ay naggawa sila ng Diyos-Diyosan, yung mga ginto nila at mga pilak pinagsama-sama at nagbuo ng isang baka o kambing, kung ano man yun, at yun ang kanilang sinumba. Bakit hindi ganito rin nangyari, nang si Moses ay umakyat sa mundo, pagbaba niya, eto na, yung mga niligtas niya sa Egypt, ganito na ang ginagawa. So parang nakikita mo, merong parang history, may pag-ulit, So ganito na naman ang ginawa nila, kaya nagalit si Kristo. At talaga dito sa first reading sa Hosea, ay sinasabi niya, yung fury, yung galit ng Panginoon sa mga taong ito, at magkakaroon, na kaparasahan ang mga ganitong gawain, pagtalikod sa Diyos. Ganon din naman sa Salmo, sinasabi dito, yung ating pang-amoy ay hindi nakakaamoy, ang mata hindi nakakakita, ang labi ay hindi nakakapagsalita, ang tenga ay hindi nakakarinig dahil sa mga makamundo at makasariling pagnanasa ng buhay. Nawawala ng silbi yung ating 5 senses dahil hindi natin nagagamit sa pamamagitan ng ating pamumuhay bilang tunay na Kristiyano at mananampalataya. Kaya si Jesus ay tinutulig sa atin ito. So makikita mo, first reading at saka sa Psalm ngayong araw na ito, ay hindi satisfied ng Panginoon sa ating standard o yung ginagawa nating standard sa buhay natin, na kung ano yung gusto natin sa buhay natin, yung gusto natin gawin, ginagawa natin. Hindi tayo nakikinig sa salita ng Diyos. Sa first reading nga, sinasabi na naglalagay sila ng mga hari o ng hari sa kanilang bayan, pero hindi approve yan ng Diyos. Pero patuloy pa rin, nananambahan sila sa kung kanino, patuloy pa rin, hindi sila nakikinig sa Diyos. Yun ang sinasabi ng Panginoon ngayon. Pater para ngayon. Siguro kaya ginawa niya example yung mute, yung pipe na demonyo. Ganun tayo, hindi tayo magsasalita. Hindi natin naihahayag sa mga tao yung dapat nating ihayag. Kaya nga ito yung pinalayas ni Jesus para ito ay makapaghayag din ng mabuting balita at magkaroon ng maayos na pamumuhay. Biruin mo, nasa loob ng katawan mo ang demonyo, anong buhay ang meron ka? Pagka ganun, di ba? Puro gulo, sigurado yun. At sinasabi niya rito na awa siya sa mga tao. Base na rin doon sa first reading at sa Salmo, naawa siya. Dahil ang mga tao nakita niya, sa kanyang panahon. Mungkin usapan natin sa lumang tipan yun. Ngayon sa kanyang panahon, naawa siya. Nakita niya yung mga tao na parang mga tupa na walang tagapangalaga. Walang tagapangalaga. Sa Hallelujah verse nga ngayon nakalagay,
na ang tupa ko'y kilala ako at ako'y pinakikinggan nila. Tayo ba nakikinig kay Kristo? Tayo ba ay nakasandal kay Kristo? Tayo ba ay nananalangin kay Kristo? Tayo ba ay tumatawag sa Panginoong Jesucristo? Ano natin, paano natin ginagawa ang araw-araw ng buhay natin? Pagkagising, gano'n na lang. Parang sinasabi lang ng Diyos ngayon, para may ayos natin ang buhay natin. Huwag tayong maging pipi. Tumawag tayo sa Panginoon. Magpasalamat, magdasal. Pagbigay ng papuri sa Diyos. Dahil yan ang ating gagampan ng papel. Kailangan natin makipag-ugnayan sa Diyos para tayo ay magkaroon ng karunungan mula sa Kanya. At sa karunungan yan ay